ka muna kasi marami ng katiga. Kasi dinidevelop natin ang gestro, may aircon na yan. Ha? May aircon na. Alam mo mga taga-Australia, hindi na kaya yung walang aircon. Kaya patang na yung hapon, patuloy pa rin ang pag-develop doon sa taas para sa ating bisita. Kasi mag-stay siya 11, 12, 13, 14. Sa 15 siya biyahe para Butuan at patungong Surigao City sa Siargao pa. Kaya ang plano niya, siya ang gagawa ng Tulay Bridge para magkakaibigan ang BACMI Philippines at ang CCC sa Australia, ang kahulugan ng CCC, Christian Community Church. So malaking simbahan yan, malaking sila. Malaking kongregasyon. Ay gusto nila makipagkaibigan sa Bonagin sa Pilipinas. Kaya mahilig sila sa mga music. Kaya pagkamaya-maya, sasabihin, ibuo ninyo ang team ng singer. Pupunta kayo sa Australia at dito mag-concert. Magandang privilege yan. Kasi sila sa Cebu, meron eh. Inibitahan sila, tapos siguro mga bakasyon yun, 1 month sila doon. Tapos may balak sila magawa ng team na may kasamang Pilipino para mag-tour sa buong sanlibutan. Sa tour ng world. Pero yung isa, nabigo yung isa galing sa Cebu. Dahil pagdating ng isang buwan, nagsusuka. Pina-check up, buntis pala kasi may siyuta dito sa Pilipinas. Bago umalis, pinagsamantalahan, ngayon, na-disqualify, anak pa naman ng pastor, kawawa naman, at simple sa lungkot na natanggap ng pastor, pati pastor namatay. Yan ang mga nating malas sa buhay. Alam mo, minsan, nakatamatay. Ha? So, kaya mga kapatid, ang success na sa atin, ang failure na sa atin din. Mamili tayo kung success o failure. Sa akin, gusto ko success. Amen? Kaya kung success, disiplina. Kasi ako nag-alala doon sa bahay ng pastor eh. Nagtaka ako kung bakit yung anak niya may kasama ng mga lalaki eh. Paris-Paris, kunyari nag-iblis sa akin, yung lalaki nag-iblis, ang sarap ng gano'n. Hindi ko lang makasama ng pastor na hindi ko gusto yung may makasama-kasama ng lalaki mo. Hindi ko lang kasama, nasisira ang buhay. Kasi alam ko na eh, makipan yung pamilya nila eh. Ha? Tapos alis sila gabi. Hatid daw doon, lalaki kasama. Yung iban pa, mapanggapang pinsan. Hindi ako kumbinsido doon. Ha? Hindi ako kumbinsido. Kaya, naging successful man, nakapunta, pero minalas din. Kasi buntis. Pinauwi sa Pilipinas, lungkot ng ama, dahil ang pangarap nila, maging successful sila. Kasi yung mga anak na yun, magaling talaga sa music. Mga babae, drummer, guitarist, organist. Napakagaling. Kaya nga, nung dumala ang taga-CCC sa Australia, inusudan na agad sila, hindi dahil kasama sa team nila. Mag-tour sa Amerika. Pero isang buwan, nanghina, nagsusuka. Sa listo, buntis pa. Mga kapatid, hindi ito chismis. Kasi hindi naman ako mahilig sa chismis. Babala ito. Na babala. Kung gusto nyo gamitin ng Panginoon, then yung buhay nyo, paalagaan nyo sa Panginoon. Amen? Amen? Palagpakan ng Diyos! Hallelujah! Kaya kung ano susunod ang plano kay Mariel, alam nyo, maraming bisis na pinipitahan sa Australia. Noon pa, sa panahon pa ni Michael, sino yun? Michael Wood. Yun. Nagata ni Pastor Ilodoro, may bisita tayo ng Michael Wood. Tapos, gumawa na kami ng team. May pumasok na isang leader na makapang na parang hari-harian. May kompetensya sa Butuan. Hindi natuloy. Ito wala ng kompetensya. Kaya kung anong plano, subukin lang tayo. Yung iba naman mahilig. Sino ba gusto pumunta ng Australia? Ito ako, maraming pala. Maraming amin, pero walang gano'n. Australia din yan. Siya nakakasama ka. Ayun na. Kasi magkasama ka ng Butuan.
appearance niya, pero for the same lang na bisita natin. Tayo lang, Matthew, nakakanawa naman tayo, no? Kung mga bisita natin na kung ano yung mga hindi maganda sa piling natin, huwag natin pansinin. Kung hindi nakapag-bless ang personalidad, pilitin natin mag-bless tayo sa mga word of God. Amen? Kasi tayo, kung humarap sa kanila, maging blessing. Okay. Salamat sa Panginoon. Okay. Alam lang ating design, hindi lang Australia. Gusto ko makapunta nga sa Jordan. Gusto makapunta sa Israel. Makapunta sa Jericho. Makapunta sa Peter. Kung ano-anong mga lugar na may pangyayari sa gawain ng Panginoon. Okay. Pangalawang hari, 2:15. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ni Yahweh. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. Sinabi ni Elias, maiwan ka na rito at ako'y pinatutuloy ni Yahweh sa Bethel. Ngunit sinabi ni Eliseo, naririnig ako ni Yahweh, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. At magkasama silang nagpunta sa Bethel. Sinalubong sila ng mga propeta roon at tinanong nila si Eliseo, alam mo ba ang maestro mo'y kukunin na ni Yahweh? Alam ko, kaya huwag na kayong maingay, sagot niya. Sinabi ni Elias, Eliseo, ipinakiusap kong maiwan ka na rito sapagkat pinatutuloy ako ni Yahweh sa Jericho. Ngunit sinabi niya, naririnig ako ni Yahweh, hanggang buhay ka, hindi ako hiwalay sa iyo. At magpatuloy silang dalawa sa Jericho. Pagdating doon, si Eliseo ay nilapitan ng pangkat ng mga propeta roon at tinanong, alam mo bang ang maestro mo'y kukunin na ni Yahweh? Alam ko, huwag na kayong maingay, sagot niya. Sinabi ulit ni Elias kay Eliseo, maiwan ka na rito pagkat pinatutuloy ako ni Yahweh sa Jordan. Ngunit sinabi niya, narinig ako ni Yahweh, hanggang buhay ka, hindi ako hiwalay sa iyo. At nagpatuloy sila ng paglakad. Sinundan sila ng pangkat ng mga propeta at pinanunood sa di kalayuan ng sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan. Sinundan ni Elias ang kanyang balaban, hinubad ni Elias ang kanyang balaban at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumuhid. Sa pagkatawid nila, sinabi ni Elias, sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin para sa iyo bago ako kunin. Sumagot si Eliseo, ipinakikiusap ko, ipamanan niyo sa akin ang dalawang bahagi ng iyong kapangyarihan. Sinabi ni Elias, mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, pag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Pag hindi mo makakamit ang hinihingi mo. Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitan sa kanila ang isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkaiwalay sila si Elias at iniakyat sa langit sa pagitan ng ipo-ipo. Ito'y kitang-kita ni Eliseo, kaya napasigaw siya, Ama ko, lakas at pag-asa ng Israel, at nawala sa paningin niya si Elias. Sa hindi ng
o sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula itaas hanggang sa laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at nagbalik sa gilid ng ilog Jordan. Hinawakan niya ang isang dulo ng balabal at inihampas sa tubig, sabay sabi na saan si Yahweh ang Diyos ni Elias. Nahawi ang tubig at siya'y tumawid. Hallelujah. Amen? Kaya minsan natin, dalawang bahagi ng kapangyarihan, ito ang hinihingi ni Eliseo. Tayo mo po at manalangin tayo. Panginoong Diyos, buksan mo ang aming mga isip upang maunawaan namin ang mga mensahe na nagmumula sa iyong banal na kasulatan at ipamumuhay namin ang mga mabuting aral upang kami maging kasangkapan, maging isang instrumento para sa iyong mga gawain o upang hikayatin ang makaluluwa sa iyong paanan. Kaya Panginoon, pagpalain mo mula sa mga bata hanggang sa matatanda. Ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Diyos. Amen. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Noong linggo, kasali ito si Eliseo sa mensahe tungkol sa tinatawag natin na pabasbas o paghilang. Kaya ito ngayon ang mangyari sa bawat isa sa atin kung paano natin mamanahin ang kapangyarihan na pinangako ng Panginoon. So, dito, bago si Eliseo tinawag ng Panginoon, simple-simple lang ang buhay. Basahin natin sa 1 Hari 19, 1 Hari 19, versikulo 19, ganito ang ating mabasa hanggang 21. Ito ay tungkol sa pagtawag kay Eliseo. Umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. 12 pares ng turo ang ginagamit niya at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, isinuklog niya rito ang kanyang balabal. Pagdakay, iniwan ni Eliseo ang mga turo, humabol kay Elias at nakiusap. Magpapaalam po muna ako sa aking ama ina at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo. Sumagot naman si Elias, sige, umuwi ka muna. Umuwi nga si Eliseo, nagpatay siya ng isang pares na toro at iniluto. Ginamit niya ang panggatong, ang mga pamatok at mga aralo. Ipinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging katulong niya. Kaya mga kapatid, ito ang mga bagay na malalaman natin na ang Diyos minsan may sarili siyang desisyon upang piliin ang tao. So, kaya kung pag-usapan natin ang pagkapinili, tayo nasali na dyan. Pinili din tayo. Kaya nandito tayo ngayon. Kung hindi pa dahil pinili ka ng Panginoon, ay sana walang ka rito. At dahil pinili ka, nandito ka. Pero iba ang sitwasyon ng pipiliin ka upang maging lingkod o katulong sa gawain. Masdan ninyo si Eliseo. Siya ay nag-aararo. Hindi niya naisip na tatawagin o gagamitin siya. Parang nagtimpuhan lang na dumaan si Elias na naghanap ng kapalit. Dahil meron ng babala ang Diyos sa kanya na siya kukunin na
hindi na dadaan sa kamatayan para ipatikim sa kanya ang rapture. Ito'y una nangyari kay Enoch sa Genesis. Nung si Enoch ay kinuha ng Diyos, hindi siya namatay. Pangalawa, ito si Elias na hindi nagaranas ng kamatayan, kundi dinala na siya. Kaya, bago si Elias kinuha ng Diyos, naghanap ng katulong. Siguro sa ngayon, mahirap hanapin ng katulong kasi marami ng mga katulong ngayon. Dami ng mga born-again Christians ngayon. Kaya parang pumamilya ang Diyos yung the best na lang. Pero noon wala eh. Ay walang mga taong naglilingkod sa Diyos na ganito karami maliban sa mga propeta nag-aaral sa mga lugar na binanggit dito. Kaya nung nadaanan niya si Eliseo na nag-aaral, iniwan ang balaban. Yung mantel, no? Yung pagkalukbong, para ganyan. Tapos, malalaman na kilala niya ito si Elias. Hinawal niya. At sabi niya, hayaan mo muna, paalam mo sa mga magulang ko, baka naman sabihin nila nang ising ako. Pumayag naman si Elias. Oo naman, kasi kaya sa mga magulang na gagamitin siya. So, umuwi siya, pinatay na yung dalawang pares ng kanyang turong bata, at iniluto, tapos yung pang-araro na, yung pang ginamit sa pangkatong, na ibig sabihin, desisyon na. Kasi kung hindi na durugin yung pang-araro na ginawang pangkatong, pagka naman pagdating sa mga problema sa ministry, mag-isip na balikan niya yung kanyang dating trabaho. Ayan ang decided na sa ministry. Wala nang reservang may babalikan pa. Amen? Eh kaya nga nung kami ng pastor, sabi ng mama, hati-hatiin nyo ang lupa para kung anong mangyari, may uuwian kayo. Ang sabi ko, hindi ako nakialam ng lupa yan. Ipapili na lang ninyo o kaya ibigay sa mga kapatid. Kami wala nang mamanahing lupa. Dahil kung may mamanahin kaming lupa, iniisip namin, pagdating ng problema, baka sa matinding gutom na harapin namin, maisip namin umuwi dito dahil may lupa. Kaya hindi na kami kasali. Ayan ang ginawa namin. Kaya kung ikay susunod kay Kristo, yung mga business mo wala na eh. Tapusin mo na yan. Yung mga sidelines, kita mo. Kaya doon nagkamali ang maraming pastor dahil pagdating sa problema, tumigil ng pagpastor, bumalik doon sa dating daan, sa dating trabaho. Naalaala nyo, si Santiago, si Pedro, mga apostol, na tinawag ng Panginoong Hesus, hindi nag-alinlangan, iniwan ang paraisdaan. Mabuti lang, hindi na dinuro. Kaya iniwan lang, sumama kay Hesus. Kaya nung may diskurahe sila, pinalikan ang pangisda. Nalala niya. Pero buong gabi, walang nakuha ang isda. Buti na lang, madaling araw, may narinig silang boses, anak, meron ba kayo nakuha ang isda? Sabi na wala. Ilagak nyo ang inyong lambat sa bandang kanan at makakuha kayo. Nang inilagak nila ang lambat sa bandang kanan, ang daming isda. Pinatunayan naman na ang lahat, pati ang huli, pati ang income, pati anumang bagay na matanggap mo kailangan pala blessing pagkaloob ng Panginoon. Amen? Kasi minsan pagdating sa buhay mo parang diskurahe ka na dahil hindi natugunan ang kailangan mo. Parang parang umiwas sa iyo ang swerte. Pero pag ang Panginoong Hesus ang magsabi, sundin mo lang, tiyak, ang hinahanap mo ay matatagpuan. So ito si Eliseo, magandang halimbawa sa ministry, sa gawain. Kung ikay membro, ikay nakatanggap ng mensahe, simple lang. Iiwan mo na ang lahat mong bisyo. Yun lang. Iiwan mo na lahat ng bisyo, durugin mo na. Para pag ikay born again na, wala ka nang iisipin na babalikan mo ba yan? Kasama ng Diyos-Diyosan yan sa dulo.
gawin mong panggatong yan. Walang mangyari sa iyo. Ha? Kasi kung ikaw may pinatago pa doon sa bahay ninyo, yung mga habak-habak na yan, yung mga libritan yan, ha? So, mga kapatid, hindi na yan uubra eh. Kaya nung nakausap kami, Mr. Rubin Igleo Sr., nung nabuhay pa siya, naging kaibigan ko siya. Kasi ako mahilig sa mga leader noon, makikapagkaibigan eh. Hindi pa naman ako naglilid ng grupo noon. Pero yung mga kasamahan ko, sila si Pastor Tanto, si Pastor Javier, Rodin Trico noon, pati si Rubin Igleo Sr. Kasi yan, nag-interview, kwentuhan kami. Sabi niya, sinabi ko lang sa mga follower na alisin din nila ang bisyo. Ibig sabihin, yung PBMA pala, tinuturoan na hindi nagbibisyo rin. Hindi maglalasing, hindi na magsusugal, hindi na naninigarilyo. Kaya kung mayroon pala naninigarilyo, hindi sumunod yan sa mga patakaran ng kanilang master. Kasi ang pagkilala na master eh. Siya ang Panginoon. Ha? Ngayon, binaya naman ni Kibuloy. Naku, nakakatakot mga kapatid. Isang beses na pakinggan ko sa television, si Apollo Kibuloy. Nasabi na po na din daw siya. Pero ang paliwanag niya, siya na raw ang pinasukan ng Kristo. Kaya siya na ngayon ang anak daw ng Diyos, si Kristo. Kasi ang paniwala ng mga Wanes, ang ama si Jesus Christ. Kaya si Kibuloy naman ang anak. Kaya ngayon nangaral siya. Sabi niya, ay nandito na, salamat ako na. Kaya nangkin ko na. Ako na ngayon, nandito na si Kristo. Kaya ako na ngayon ang buhay na Kristo nasa salamat. Huwag kayong mapadaya dyan. Ha? Dalawa na sila si Suriano eh. Ako Diyos rin. Mahirap ang pinin mo yung pagka-Diyos. Yan ang bantayan ninyo. Pag sinabi ko ako Diyos na rin, Kristo, kapatan niya ako, Pastor, goodbye. Hindi na ako magsisipa dyan. Kasi baka hindi na si Kristo ang sinisiba ko. Baka ikaw na. Palagi akong nagpalam sa inyo eh. Kung ako'y naging lingkod ng Panginoon, kung ako'y naging pastor, naging obispo, dahil sa karanasan kong maliit o bata pa, karanasan ko hanggang sa ilang taon ako sa ministry. Pero, pareho lang tayong tao. Kung ano ang naramdaman mo, ganyan din ako naramdaman ko eh. Kung nasaktan ka, nasaktan din ako. Kung masaya ka, masaya rin ako. Ha? Di ba? Kung ano nasa iyo, pareho tayo. Walang pagkakaiba. Ha? Ang diferensya lang, dahil nauna akong naglingkod sa iyo. Nauna akong tinawag ng Diyos sa ministry. Nauna akong nagpastor sa inyo. Ha? At hanggang ngayon. Kaya lang ang advantage, dahil ako'y pastor ninyo at kayo ay mga tawa ng Diyos na pinapastoran ko. Obligasyon ko ang pagsuri ng buhay ninyo. Kaya nga binabasa ko dito ang nakikita kong nasa panganib ang spiritual life ninyo. Ayaw kong mahawa kayo sa mga masamang influensya, trabaho ng pastor yan. Yun lang ang advantage. Pero sa buhay, pari-pariho tayo. Si Moses, pari-pariho rin sa mata ng Israel. Bagamat siya pinili na ng Diyos ng 10 utos, bagamat lumiwanag ang mukha ni Moses, bagamat sinunod niya at dinig na dinig niya ang mga plano ng Diyos sa buhay niya. Pero si Moses, hindi maikakaila. Tao siya katulad ng Israel. At alam niyo, mas masakit pang naranasan niya. Siya lang ang isang leader na hindi nakapasok ng Kanaan. Leader ng kongregasyon. Kaya tuwing magbisita kayo, kinalaman niyo hindi na pastor, paalam niyo sa inyong lingkod dahil tungkulin namin na alamin kung sino-sino mga tao ito at saka na natin igalang. Amen? Kaya babala. Pero sa mga naglilingkod ng tapat sa Panginoon, huwag niyo basta-basta. Kung ano ang mga hindi ko nagugustuhan. Tapon ng kagandang salita. Hindi maganda yan. Okay.